Hindi naman pala eh. Ayoko kasing umiyak ka na naman kapag kumulog na naman eh. Matulog ka na, Eunice. Tumila na ang ulan at nandito naman ako sa tabi mo kaya huwag ka na matakot. Parang may kamay na humaplos sa kanyang puso dahil sa sinabing iyon ng binata. Sobrang natuwa ang puso niya dahil nakatulog sila ng magkayakap ng gabing iyon. Yun na yata ang pinakamasarap na tulog ni Eunice sa buong buhay niya. Naramdaman niya pa nga na hinahalikan nito ang bunbunan niya habang yakap siya nito. O baka naman nag-aambisyon lang siya at masyadong ilusyonada. Bigla niyang naalala na parang magkapatid lang daw sila. Nalungkot tuloy siya ng konti pero sinulit na lang niya ang pagkakataon na mayakap ito. Pareho tuloy silang tinanghali ng gising. O baka naman pareho silang ayaw pang bumangon. Kanina pa kasi gising si Eunice at nakikiramdam lang siya kung magigising na ba si Pogi. Ngunit dahil tulog pa ito, ay sinulit pa rin niya ang pagyakap sa binata at nagtulog-tulugan na lamang siya. Napapakagat si Eunice sa kanyang labi dahil sa pagpipigil niya ng kanyang ihi. Ihing-ihi na kasi siya ngunit sinusulit niya pa rin ang pagkakataon na makayakap si Pogi. Ngunit magkakasakit yata siya sa kanyang pantog kung hindi pa siya babangon. Nanginayang man siya sa masarap na pagyakap sa kanya ni Pogi. Sa umagang iyon ay hindi na talaga niya matiis pa ang kanyang pinipigilang ihi. Baka maihi pa siya sa kama at baka mapahiya pa siya sa binata. Kaya minabuti na lang niyang dahan-dahan na tanggalin ang kamay nito sa pagkakayakap sa kanya. Dahan-dahan siya bumangon sa kama. Tinignan niya si Pogi. Tulog na tulog pa rin ito. Nakakapagtaka nga dahil ngayon lang ito tinanghali ng gising. Noon kasi nauuna pa ito sa pagsikat ng araw at nauuna pa itong bumangon sa kanya. Napabuntong hininga siya nang mapatingin sa kagwapuhan ni Pogi. Napakasarap talaga nitong kayakap. Sayang talaga. Nagmadali na siya lumakad patungo sa banyo. Halos hindi na nga siya makalakad dahil parang lalabas na ang kanyang ihi. Pagpasok niya sa banyo ay agad siyang umihi. Magkakasakit pa ako sa pantog sa kaharutan ko eh. Natatawang sambit niya sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang umihi ay naghilamos at sipilyo na din siya. Narinig niya umuulan pa rin sa labas kaya alam niyang malungkot na naman ang araw na ito para sa kanya. Ayaw niya lang kasi talaga sa ulan. Nagulat pa siya dahil paglabas niya ng banyo ay nakasandal sa gilid si Pogi at parang hinihintay siya nito. Ay butiki! Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa pagkabigla. Ang akala niya kasi natutulog pa ito. Ngumiti ito sa kanya. Magandang umaga. Yun lang ang sinabi nito bago ito pumasok sa banyo. Bakit parang ihing-ihi na din ito? Nagkibit balikat na lamang siya. Dahil umuulan pa rin sa labas ay naisipan niya magluto ng lugaw para sa kanilang almusal. Iginigisa niya pa lang ang bawang, sibuyas, luya at pakpak ng manok. Nang lumabas ng banyo, si Pogi. Nakapaghilamos at sipilyo na rin ito. Lumapit ito sa kanya. Huminga siya ng malalim upang maging normal pa rin ang pakikitungo niya sa binata. Ayaw niya kasing isipin itong malisyosa siya. Ano niluluto mo? Tanong nito sa kanya. Dalungan niya ito bago siya ngumiti. Arroz caldo. Parang masarap kasi maglugaw pag ganito umuulan eh. Mukhang masarap nga yan. Umupo si Pogi sa isang upuan at parang pinapanood lang siya nitong magluto. Kumusta ka na? Kumusta ang pakiramdam mo, Eunice? Napalunok siya dahil sa tanong nito. Ayos naman ako. Pasensya ka na kagabi ha. Ganun kasi talaga ako kapag may bagyo eh. Para akong tanga no? I was just thinking. Kapag mag-isa ka lang dito, umiiyak ka rin ba ng ganoon? Sinulyapan niya ito. Nakita niyang seryoso ang gwapong mukha nito habang pinag-iisipan yata kung paano siyang nakasurvive noon tuwing may bagyo. Oo, wala akong choice eh. Madalas pa namang may bagyo dito sa amin. Pero nagdadasal lang naman ako tapos nagtatakip ako ng unan sa mukha ko para hindi ko marinig ang mga pagkulog. Hanggang sa tumigil na lang iyon at nakakatulog na rin ako. Nilagyan na niya ng sabaw ang lugaw at inilagay na rin niya ang malagkit na bigas bago niya iyon hinayaang pakuluan. Nahihiyaman siyang umupo sa katapat nitong upuan ay ginawa pa rin niya upang huwag nitong isipin na apektado siya sa pagyayakapan nilang dalawa buong magdamag. Total parang baliwala lang din naman dito iyon. Nagkatinginan sila. Siya ang una nagbawi ng tingin. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko yung kulog no? Ako pa. Pinasiglan niya ang kanyang boses at ngumiti siya sa binata. Tinatigan lang siya nito. Bakit hindi ka nalang lumipat dun sa tsuhin mo, Eunice? Kesa nag-iisa ka rito.
Hindi ko kayang iwanan ang lugar na ito. Hindi yata ako magiging masaya kung aalis ako dito sa bahay namin eh. Napabuntong hininga si Pogi habang nakatingin sa akin niya. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kung gusto mo dito na lang din ako tumira habang wala ka pang asawa. Sira? Tinawanan niya lang ang sinabi nito. I'm serious, Eunice. Para may kasama ka dito. Pogi, hindi dito ang buhay mo. Hindi ka gagaling sa lugar na ito kung dito ka lang titira dahil wala dito yung mga tao magpapaalala sa'yo ng nakaraan mo. Panigurado marami ding nagmamahal sa'yo na nahihirapan ngayon dahil akala nila siguro patay ka na. Gusto mo ba yun? Malay mo'y naglulukusan ng gusto mga magulang at kapatid mo o di kaya ang asawa at mga anak mo. Napanguso ito. Bakit mo ba palagi sinasabi may asawa at anak na ako? Baka mamaya magkatotoo pa yan eh. Medyo kunot noong sabi nito. Ngumiti lang siya. Malay mo nga lang, Pogi, kaya huwag kang nagdedesisyon ng ganyan. Porket masarap ako magluto at napakaganda ko eh, gusto mo na agad dito tumira? Huwag ganun. Biro niya kaya napangiti na ito. Nasasanay na kasi ako dito eh. Tahimik at masaya ako dito. Pakiramdam ko matagal ko nang hinahanap yung ganito. Siguro noong bago ka pamapadpad dito sa isla, napaka-busy mo. Siguro wala kang oras para magpahinga, kaya siguro binigyan ka ni Lord ng oras para makapagbakasyon dito sa bahay ko. Ngumiti ito. May kakaibang kislap ang mga mata nito ngunit ayaw niyang bigyan ng kahulugan iyon. Baka destiny ko talagang makilala ka. Halos masamid tuloy siya sa sariling laway niya dahil sa sinabi ni Pogi. Nakangisi pa ito dahil nahalata nitong apektado siya. Posible kayang nagkaroon na rin siya ng pwesto sa puso nito. Ngunit imposible. Panigurado kapag nakaalala na ito ay matatandaan na nito kung sino talaga ang tunay nitong minamahal. Baka nga may asawa, nobya na ito eh. Ewan ko sa'yo, Pogi. Destiny ka dyan. Oo, destiny mo talagang makilala ko kasi tutulungan kitang makabalik sa pamilya mo. Tumawa siya para tingnan ang niluluto niyang lugaw at para makaiwas na rin sa pagtingin ng nakakakilig ni Pogi. Ewan ba niya kung bakit kinikilig siya sa paraan ng pagtingin nito? Napapangiti kasi ito habang makahulugan ng tingin sa kanya. Pakaramdam niya tuloy may nais itong ipahiwatig eh. Malay mo, destiny kumapad pa dito sa isla para magkakilala tayong dalawa at magkaroon ka na ng kasama dito sa bahay natin. Napataas ang kilay niya dahil sinabi nitong bahay daw nila ang bahay niya. Anak ng tipaklong naman no. Grabe naman itong si Pogi magpakilig sa kanya. Kaya aga-aga pa nga eh. Gutom lang yan. O heto, maglugaw ka nga muna. Ngumisi ito dahil napansin nito ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Mabuti na lang at hindi na nito pinagpilitan pa ang topic nila tungkol sa tadhana dahil ayaw rin niyang umasa. Alam niyang unfair sa pamilya nito kung papayag siya sa kagustuhan nitong manatili na lang doon. Kung siya ang tatanungin, gustong-gusto niya ang ideya nito dahil nasanay na rin siyang makasama ito at unti-unti na itong nakapasok sa kanyang puso. Napakabait din ni Pogi sa kanya kaya hindi ito mahirap magustuhan. Kahit kailan ay hindi nito sinubukan bastusin siya. Nararamdaman niya pa nga ang pag-iingat nito kagabi habang magkayakap sila. Ayaw nitong bastusin siya. Pagkatapos nilang kumain, ng lugaw ay nandoon lang ito sa kwarto habang nagbabasa ng nobela niya. Pinagmasdan niya si Pogi habang seryoso nitong binabasa ang isa sa mga nobelang isinulat niya. Tungkol talaga sa romance ang napili nitong basahin. Pakiramdam niya tuloy ay interesado ang binata tungkol sa pananaw niya sa pag-ibig. Napabuntong hininga siya nang maalala niya na 2 linggo na itong nandoon sa bahay niya. 2 linggo na lang at aalis na ito. Para ngayon pa lang ay nalulungkot na siya. Maaalala pa kaya siyang dalawin nito kapag nakabalik na ito sa pamilya nito? Baka pagbawalan na ito ng asawa nito kung sakali mang may asawa ito. Hindi nga naman magandang tingnan na dadalawin pa siya nito sa isang islang iyon kung may asawa at mga anak na ito. Parang may pumiga ng kanyang puso na maisip niyang maaaring hindi niya makita pang muli si Pogi kapag bumalik na ito. Hey! Nagulat siya dahil nasa tabi na pala niya ito. Masyado kasing malalim ang iniisip niya. Ay sorry, may iniisip lang ako. Tara, ligo tayo sa ulan. Pag-aya nito sa kanya. Agad naman siyang umiling at tumanggi. Simula nang mamatay ang magulang niya ay hindi pa siya muling lumabas ng bahay niya kapag umuulan. Ayaw niya kasi sa ulan. Please,
Palitan natin ang mga alaala mo kapag umuulan. At least, ako na yung maaalala mo sa susunod na umulan na naman. Hinawakan ni Pogi ang kanyang isang kamay kaya napatingin siya dito. Nakumpirma niya ang kanyang damdamin na tuluyan na talagang nahulog sa binata. Pero takot ako sa ulan. Ako bahala sa iyo, Eunice. Tara, maligo tayo sa ulan. Total, hindi naman masyado malakas ang ulan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ayaw niya sanang gawin iyon dahil ayaw niyang maalala ang masakit na pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit pinagbigyan pa rin niya si Pogi dahil gusto niya masulit ang mga araw na kasama niya ito. Sige na nga, tara. Nakangiting pagsang-ayon niya. Sabay silang tumakbo palabas ng kanyang bahay. Unang patak pa lang sa kanyang katawan ng ulan ay parang gusto na niyang umatras. Ngunit nang mapatingin siya kay Pogi at sa magkahawak nilang kamay ay nawala na parang bula ang mga agam-agam at lungkot na kanyang nararamdaman. Napalitan iyon ng kaligayahan sa kanyang puso dahil kasama niya ito ngayon na nagtatampisaw sa ulan. Diba? Ang sarap maligo sa ulan? Nakangiting sabi ni Pogi habang tumatakbo sila papunta sa dalampasigan. Para silang magkasintahan na naghaharutan. Magkahawak kamay silang tumatakbo habang may masasayang ngiti ang kanilang mga labi. Nang makarating sila sa dagat ay lumusong ito upang sabuyan siya ng tubig dagat. Natawa siya dahil sa pulang kanyang mukha. Hey Pogi, ang daya mo! Ginaya niya ang ginawa nito kaya panay ang pagsasabuyan nila ng tubig. Napakasarap sa kanyang tenga ang tunog ng kanilang mga halakhak. Parang silang dalawa lamang ang tao sa mundo. Hinuli nito ang kanyang bewang at iniikot-ikot siya nito sa ere habang naghaharutan silang dalawa. Ito nga talaga siguro ang maaalala niya simula sa araw na ito kapag umuulan. Ito na magiging alaala ng ulan sa kanya. Si Pogi na. Hindi na ang mga mapapait na nangyari sa kanyang mga magulang, kundi ang masasayang sandali na ito na ang kasama niya. Insan! Sabay silang napatigil sa paghaharutan nang marinig nila ang boses ng kanyang pinsan sa di kalayuan. Paparating ang motor na bangka nito patungo sa isla nila. Anong ginagawa ng pinsan niya dito? Bakit napaaga ito ng balik? At bakit kasama nito si Miguel na dating crush niya? Kumakaway ang pinsan niya sa kanya habang nasa bangka ang mga ito. Nawala tuloy ang mga ngiti nilang dalawa ni Pogi habang nakatingin sila sa bangka na papalapit na sa kanila. Hinawakan ni Pogi ang kanyang kamay. Seryosong-seryoso itong nakatingin sa kanyang pinsan at sa lalaking kasama ng pinsan niya. Pareho silang nagulat dahil sa biglaan na pagpunta doon ng pinsan niya. Minsan, sino yung kasama mo? Nagtatakang tanong agad ng pinsan niya paglapit ng mga ito sa kanila. Kuya, bakit napaagang pagbalik mo dito? Bakit kasama mo rin si Miguel? Imbes na sagutin ang tanong ng kanyang pinsan, ayun pa ang sinabi niya. Naramdaman niyang napahigpit ang pagkakahawak ni Pogi sa kanyang kamay nang malaman nitong si Miguel pala ang kasama ng kanyang pinsan. Nakita niyang napakunot ang noo ni Pogi. Nag-aalala itong si Miguel sa iyo dahil napakalakas ng bagyo kagabi. Kaya pinadaanan ka rin sa amin ni tatay dito para kumustahin kung okay ka ba dito. Tinitingnan ng pinsan niya si Pogi at ang kamay nilang magkahawak sa mga oras na iyon. Pumasok muna kayo sa bahay. Doon tayo mag-usap, kuya. Putol niya sa masamang tingin ni Miguel at ng pinsan niya kay Pogi. Mabuti pa nga para maunawaan namin ni Miguel kung bakit may kasama ka lalaki dito, insan. Tiningnan niya si Pogi. Baka sa gwapo mukha nito ang halu-halong emosyon. Pinisil niya ang kamay nito upang iparating dito na siya ang bahalang magpaliwanag sa pinsan niya. Saglit, Eunice. Napatigil sa paglalakad si Eunice nang tawagin siya ni Pogi. Napatingin rin tuloy ang pinsan niya at si Miguel sa binata. Medyo nauuna na ng ilang hakbang sila Miguel at ang pinsan niya papunta sa kanyang bahay. Bakit? Where this? Kunot noong sabi ni Pogi bago nito hinubad ang basang itim na t-shirt. Ito mismo ang nagpatong sa dalawang balikat ni Eunice na parang tinatakpan nito ang kanyang dibdib. Bakit ang dibdib mo? May iba tayong mga kasama dito. Sambit ni Pogi bago ito kunot noong tumingin sa kanya. Samantalang napangangalang siya na ilang segundo dahil sa nakakabigla nitong paghuhubad ng damit. Para kasing bumukas ang langit nang magubad ito ng t-shirt sa mismong harap niya. At wari bang nag-slow motion ang bawat kilos nito. Nakakapagluway ang kagandahan ng katawan nito.
Nakita na niya noon ang kakisigan nito ngunit ibang epekto ngayon sa kanya. Kahit umuulan ay parang nakaramdam siya ng pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Salamat. Yun lang ang nasabi niya, tinawakan ng t-shirt nitong nakapatong sa harapan niya. Hindi niya naman kasi alam na bumabakat ang dibdib niya sa basang-basang t-shirt niya. Mabuti pa si Pogi, napansin iyon. Teka, tinitingnan ba nito kanina ang dibdib niya? Yun ba yung crush mo? Tanong ni Pogi. Pagkatapos nitong ituro gamit ng nguso nito ang lalaking katabi ng pinsan. Iniintay sila ng dalawa. May mga payong ang mga ito dahil ayaw magpabasa sa ulan. Dati lang yun. Tara na, para maipaliwanag ko rin kila kuya kung bakit ka napadpa dito sa isla. Wag, ayoko pang umuwi. Binigyan niya ito ng hindi makapaniwala na tingin. Tama ba ang narinig niya? Ayaw pa daw nitong umuwi. Ikaw talaga, Pogi, nagpapatawa ka pa dyan. Mabuti nga at napaaga si kuya sa pagpunta rito para maihatid ka nila sa pamilya mo. Insan, tara na! Naputol ang pag-uusap nila ng binata dahil sa sigaw ng pinsan niya. Oo kuya, eto na! Sigaw din niya. Walang nagawa si Pogi kundi sumunod sa kanya. Muli pa nitong hinawakan ng kamay niya habang papunta sila sa kanyang bahay. Nagtataka man ay hinayaan na lang niya ito. Pagpasok niya sa kanyang bahay ay naroon na nakaupo ang pinsan niya at si Miguel. Insan, magpalit muna kayo ng damit bago tayo mag-usap. Baka magkasakit pa kayo niyan. Sige kuya, mauna ka na magpalit. Sabi ni Pogi sa kanya at hinatid pa siya nito sa pinto ng banyo. Pagkatapos niyang maligo ng mabilisan ay si Pogi naman ang sumunod na naligo sa kanya. Insan, halika nga dito. Tawag sa kanya ng pinsan niya pagkapasok pa lang ni Pogi sa banyo. Lumapit naman siya sa pinsan niya. Napakasuplado naman ng lalaki yun. Parang may galit sa amin. Kung makatingin akala mo kung sino. Pabulong na sabi ng pinsan niya sa kanya. Pasensya ka na kuya. Ganoon lang siguro siya kasi hindi niya kayo kilala. Sino ba yun? Nobyo mo ba yun? Ikaw ha? Nagpapapunta ka na pala ng lalaki dito. Hindi namin alam ni tatay ha? Dalaga na pala ang pinsan ko. Haba ng hair ha? Napakamutuloy siya sa kanyang kilay. Paano ba niya sisimulang ipaliwanag? Hintayin natin siyang matapos maligo. O ayan, tapos na agad maligo. Ang bilis palang maligo niyan, daig pa sisiw. Lumayo naman ang pinsan niya sa kanya para makabalik ito sa kinauupuan nito. Napalingon rin tuloy siya kay Pogi nang lumabas ito ng banyo. Mukhang nagmadali talaga itong maligo. Kadalasan kasi ay halos 1 oras ito kung maligo. Napansin niyang medyo nakasimangot si Pogi dahil walang kangiti-ngiti ang seryosong mukha nito nang lapitan siya nito. Anong problema nito? Hindi ba dapat ay masaya ito na makakabalik na ito sa pamilya? Mag-usap na tayo nila kuya para tulungan ka nila. I still have 2 weeks, Eunice. Ayoko pang umuwi. Kunot noong sabi nito sa kanya. Narinig naman iyon ng dalawa at napabulong pa ang makulit niyang pinsan kay Miguel. Narinig mo yun? English speaking? Aba, saan kaya nakilala ni Insan yan? Bulong ng pinsan niya kahit naririnig din naman nila ito. Bumulong pa para nakalunok naman ang mikropono. Ay, anong ayaw mo? Hindi pwede. Pagkakataon mo na ito para makatawid sa kabila. Ayoko pa, Eunice. It's too early. Hindi pa ako handa. Nakikiusap ang mga mata nito habang nakatingin ito sa kanya. Teka, parang nakikilala kita. Pamilyar yung mukha mo. Singit ni Miguel sa pag-uusap nilang dalawa kaya sabay silang napatingin dito. Kilala mo siya? Tanong niya kay Miguel. Parang siya kasi yung doktor na ibinabalita sa TV. Kamukha niya yun. Pinaghahanap siya ng pamilya niya dahil nalunod daw sa dagat. Malapit dito sa kinaroroonan natin kaya naging malaking balita yun sa buong Pilipinas. Ang alam ko taga Maynila siya. Naalala mo ba, Ivan, yung balita? Di ba parang siya yun? Nalaki ang mga mata ni Eunice dahil sa kanyang narinig. Ay oo nga, siya nga yun. Pagsang-ayon naman ang bida-bida niyang pinsan. Napatayo pa ito at overacting na napahawak sa bibig nito na para bang gulat na gulat. Teka, huminahon kayong dalawa. Hinila niya ang kamay ni Pogi papalapit sa dalawang bisita nila. Siya nga yun. Grabe Insan, ano ginagawa niya dito? Huminga muna siya ng malalim bago niya sinubukang ipaliwanag ang nangyari. Siguro nga, siya yung sinasabi niyo. Siguro hindi rin. Pero isa lang ang masasabi ko. Kinupkup ko siya dito sa bahay ko kasi 2 linggo na ang nakakaraan nang matagpuan ko siya sa dalampasigan.
Akala ko patay na siya noon. Teka nga muna, kuya. Nak ng tinapa, pakasarado naman muna yung bibig mo, naiilang ako eh. Napakamot pa si Eunice sa ulo niya dahil nakatitig ng husto ang pinsan niya kay Pogi habang nagkukwento siya. Para ngayon lang kasi nakakita ng tao ang pinsan niya kung tumingin eh. Agad namang itinikom ng pinsan niya ang bibig nito. Pasensya, nagulat lang kasi ako. Parang kakapanood ko palang kagabi ng balita tungkol sa kanya eh. Ipinatigil na yung paghahanap sa kanya dahil 2 linggo na siyang hindi makita. Bakit mo naman kasi itinago dito, insan? Ang seryosong mukha ni Pogi ay medyo napapangiti. Mukhang natatawa ito ngunit pinipigilan lamang. Yumuko ng kaunti si Pogi upang may ibulong sa kanya. Magpinsan nga kayo. Bulong ni Pogi sa kanya kaya sinamaan niya ito ng tingin. Parang sinasabi kasi nito na kapareho niya ng ugali ang pinsan niya. Sakaling kita dyan eh. Mahinang sabi niya bago siya muling tumingin sa pinsan niya at kay Miguel. Sumeryoso naman ulit si Pogi habang ipinagpapatuloy nila ang pag-uusap. Hindi ko siya itinago, kuya. Alam mo namang hindi ako makakahingi ng tulong kahit na kanino dahil buwan-buwan mo lang ako kung sinusundo dito para makatawid sa kabilang isla. Ay, oo nga pala no. Wala ka nga rin palang cellphone. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Kung may cellphone ka sana, dinatawagan mo ako at natulungan agad natin itong si Pogi. Este, ano nga bang pangalan mo? Pogi kasi ang tawag sa'yo ni Eunice kaya napapagaya ako. Pogi ang ipinangalan sa akin ni Eunice. Maiksing sagot ni Pogi sa pinsan niya. Tiningnan naman siya ng makahulugan ng pinsan niya. Binibining maharot ka rin talaga no, insan? Biro sa kanya ng kuya niya. Hindi na lang niya pinansin ang pang-aasar nito sa kanya. Hindi naman rin nila pwedeng sabihin na Miguel ang ipinangalan niya dahil nasa harap nila si Miguel. Nakakahiya at parang ayaw rin namang ipaalam ni Pogi iyon sa mga ito. Sa makatuwid, 2 linggo na kayo magkasamang dalawa dito? Nanguusig na tanong ni Miguel sa kanilang dalawa ni Pogi. Doon pa lang siya napatingin kay Miguel. Medyo may feelings pa rin naman siya para dito dahil ito lang naman ang naging crush niya mula noong nagdadalaga pa siya. Kaya medyo nahihiya siya makipag-usap dito. Oo, simula nang mapulot ko siya. Medyo mahinhin na sagot niya kay Miguel. Napansin naman iyon ni Pogi kaya napakunot agad ang noon nito. Napatiim rin ito ng panga dahil hindi nito nagustuhan ang paghihinhin niya sa harap ni Miguel. Lalo na't inipit niya pang ilang hibla ng kanyang buhok sa kanyang dalawang tenga. May relasyon na ba kayo? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Out of topic naman yung mga tanong mo. Tanungin mo lang kami kung ano yung mga nangyari. Hindi yung kung saan napupunta yung mga tanong mo. Salag ni Pogi sa tanong ni Miguel sa kanya. Halatang may halong inis ang boses nito. Tinatanong ko lang kung may ginawa ka bang masama kay Eunice habang nandito ka. Hindi naman kasi ako katulad mo. Ang dumi ng isip mo. Sagot ni Pogi sa lalaki. Napalunok tuloy siya. Mukhang nagkakainisan pa yata ang dalawa. Hinawakan niya ang braso ni Pogi upang pigilan ito sa pagpatol kay Miguel. Teka lang, huwag kayong mag-away. Miguel, walang ginagawang masama sa akin sa Pogi. Magkapatid lang ang turingan namin sa isa't isa habang nandito siya. Hinihintay lang namin yung araw na babalik si Kuya para makatawid siya sa kabilang isla at makahingi ng tulong doon. Hindi niya napansin ang naging reaksyon ni Pogi sa sinabi niyang magkapatid ang turingan nilang dalawa. Tumas naman ang sulok ng labi ni Miguel. Kung ganoon, isasama na namin siya pabalik. Ayoko pong bumalik. Maangas na sabi ni Pogi habang masamang nagtitigan ang dalawa. Anong ayaw mo? Sayo at sa gusto mo, isasama ka na namin para makabalik ka na sa pamilya mo. Bakit ayaw mo? Dahil ba may binabala ka pang masama kay Eunice? Sasagot pa sana si Pogi ngunit pinigilan na niya ito. Sinabi nang huwag kayo mag-away eh. Putol niya sa sagutan ng mga ito. Nakakaloko naman ang dalawang ito, insan. Parang magsusuntukan dahil sa'yo eh. Singit ng Kuya Ivan niya. Madalas lang talaga itong magpatawa ngunit hindi naman ito bakla dahil may asawa at anak na ito. Kumain na muna kayo, kuya. May lugaw pa dyan. Kakausapin ko lang si Pogi. Kinalabit niya ito para sundan siya nito. Sige insan, nagugutom na nga kami ni Miguel eh. Mabuti bang at mag-usap muna kayo. Sunundan naman siya ni Pogi sa likod ng kanyang bahay. Tumila na ang ulan kaya pwede na sila mag-usap doon. Hinarap niya ito. Seryoso ang gwapong mukha nito nang magkatinginan silang dalawa. Ano ba nangyayari sa'yo, Pogi? Bakit ayaw mo sumama sa kanila sa kabilang isla? Yun ang pagkakataon mo para makaharap ang pamilya mo. Tingnan mo, pinaghahanap ka na pala ng pamilya mo at
Nababalita pa sa TV. Hindi mo ba ako mamimiss? Putol nito sa mga sinasabi niya. Ha? Para siyang nabingi sa sinabi nito. Ano daw? Tama ba ang pagkakarinig niya? Nasanay na ako dito. Hindi pa ako handang umalis sa bahay na ito. Ayoko pang bumalik kung saan man ako nanggaling. I have 2 more weeks, di ba? Bakit parang gustong-gusto mo na talaga akong umalis? May pagdaramdam nitong tanong sa kanya. Napalunok siya at wala siyang masabi sa mga sinabi nito. Kung alam lang nito na mahirap din para sa kanya ang mawala ito. Hindi naman sa ganoon. Mas mahalaga lang sa akin na makilala mo kung sino ka talaga. Mas mahalaga na makasama mo na ang pamilya mo. Baka sakaling bumalik na ang mga alaala mo kapag makita mo sila. Ganoon lang kadali sa'yo? Naguguluhan siya sa tanong nito. Hindi naman madali sa akin yun, Pogi. Huwag mo na akong tawagin, Pogi. Kuya na lang. Dahil sabi mo magkapatid naman tayo, di ba? May halong sarkasmo ang boses nito habang nakatingin nito sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung kikiligin ba siya. Ayaw ba nito sinabi niyang parang magkapatid sila? Hindi ko masabi sa kanila na Miguel ang ipinangalan ko sa'yo. Lalong kumunot ang noon nito at parang ang laki ng problema. Maganda nga yun, makikita mo ng pamilya mo. Ikaw naman ang hindi ko makikita. Parang tumalo ng puso niya nang marinig niya ang sinabi nito. Pareho ba silang nalulungkot dahil nasanay na sila sa presensya ng isa't isa? Hindi niya tuloy maiwasang umasa. Ano naman, pwede mo naman ako bisitahin. Hindi ka ba masaya? Makakabalik ka na sa pamilya mo. Maganda nga iyon, napaaga ng 2 linggo para ayokong umuwi kung hindi kita kasama. Ha? Gulat na tanong niya sa sinabi nito. Wala akong ibang pinagkakatiwalaan bukod sa iyo, Eunice. Samahan mo muna ako kahit ilang buwan lang hanggat hindi pa ako nagiging comfortable sa pamilya ko. Ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan ko ngayon. Hep, hep, hep! Ano ulit? Ako sasama sa'yo? Itinuro pa niya ang kanyang sarili. Tumango naman ito at tinawakan ng kanyang 2 kamay habang nagpapaawa pa ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Oo, sumama ka sa akin. Kailangan kita para mawala ang takot at pangamba ko. Ikaw lang mapagkakatiwalaan ko sa kalagayan ko ngayon. Alam mo namang wala pa ako naaalala sa nakaraan ko. Hindi ko pa kayang pagkatiwalaan ng ibang tao. Kaya sana sumama ka muna sa akin kahit ilang araw lang, please. Sunod-sunod siyang napalunok. Hindi niya alam ang isasagot niya. Nahati ang kalooban niya. Ayoko. Alam mo naman na hindi ko pwedeng iwanan ng isla. Kahit ilang araw lang. Please, Eunice. Pakiusap nito sa kanya. Ramdam niya ang takot at lungkot sa mga mata nito. Kaya naman unti-unti na rin siyang napapayag nito. Ilang araw lang ha? Ayoko kasing iwanan ng bahay ko ng matagal eh. Unti-unti itong napangiti bago siya niyakap ng mahigpit. Salamat, Eunice. Niyakap na rin niya ito pabalik dahil kanina niya pa ito gustong yakapin. Kung alam lang nito kung gaano siya nalulungkot sa kaloob-looban niya dahil nasanay na rin siyang nandoon ito sa kanyang bahay. Minsan, wala bang kiss? Biro ng pinsan niya dahil nakasili pala ito sa kanila. Loko-loko ka talaga, kuya. Namula tuloy ang kanyang mga pisngi at hindi sila makatingin ng diretsyo ni Pogi dahil tila nahiya rin ito sa kanya dahil sa sinabi ng kanyang pinsan. Nagdala ng kaunting damit si Eunice dahil napag-usapan na nila ni Pogi na isasama siya nito. Malungkot na pinagmasdan ni Pogi ang bawat parte ng maliit niyang bahay. Napabuntong hininga pa ito at parang ayaw pa talaga nitong iwanan ang bahay niya. Babalik tayo dito. Makahulog ang sabi ni Pogi bago niya inilak ang pinto ng kanyang bahay. Babalik talaga ako dito. Bahay ko to, no? Buntong hininga lang ay sinagot nito sa kanya at parang ang bigat-bigat ng loob nitong lisanin ang bahay niya. Naglakad na sila patungo sa kinaroroonan ng bangka. Malalim ang iniisip ni Pogi. Parang ang lungkot-lungkot nito. Sa lahat naman ng uuwi sa pamilya ay ito ang pinakamalungkot. Habang inaayos naman ng pinsan niya ang bangka ay nagpatulong ito kay Pogi. Sinamantala naman ni Miguel ang pagkakataon para lapitan siya at kausapin. Bakit ka sasama sa kanya? Hindi mo pa siya ganoong kakilala, Eunice. Ilang araw lang naman. Naintindihan ko rin kasi siya. Alam kong wala siyang ibang pinagkakatiwalaan sa ngayon kundi ako lang. Kahit na, baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Sa loob ng 2 linggo, magkatabi kaming natutulog. Kahit isang beses hindi niya sinubukang bastusin ako. Mabuting tao si Pogi.
Medyo naiinis niya sabi kay Miguel dahil masyado itong mapanghusga kay Pogi.